Inanyayahan po muli na ang bawat isa ay tumayo para sa muli po na pagbabasa ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng Roma 13, 8 hanggang 10. Yung binasa po natin kanina, Romans 13 verse 8 to 10. Ngayon po, basahin na lang po natin yung verse 8. Romans 13 verse 8. Basahin po natin sa ESV or English Standard Version. By the way, bakit po ESV ang ginagamit natin na pag-aralan ng Friday, no? Naituro po dun sa ating discipleship. Kasi ang ESV ay word-for-word translation. So, accurate siya doon sa tinatawag po natin na original languages, no? So, ESV po tayo. Romans 13 verse 8. Verse 8 na lamang po. Sabay-sabay tayo magbasa. Owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Tayo po'y sumandaling yumukot, manalangin. Let us pray. Muli, Panginoon, pasasalamat po sa patuloy po na habag at biyaya na aming tinatanggap sa aming buhay at nakatawid po kami ng isang panibagong linggo at naririto po kami, Panginoon, na nagtitipon at sumusunod po sa iyong atas na kami po ay magsama-sama na manambahan po sa iyong dakilang pangalan. Bahagi po ng aming pananambahan ay ang iyong pagsasalita sa iyong mga anak. Tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin, ako na mangangaral, na maibahagi po ng tapat ang anuman na iyo pong nais na maihayag sa umaga pong ito. Gayon din, Panginoon, sa bawat isang nakikinig, ay maging pagpapala po ito sa kanilang buhay. Ito, Panginoon, ay maging malinaw po sa aming mga pagkaunawa, at ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, at ito, Panginoon, ay maganap po namin sa aming mga buhay, para po patuloy kami na lumago sa pananampalataya at maging mabungang mga Kristiyano na magbibigay po ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng umaga pong ito ng iyong salita sa bawat isa sa amin. Kaya sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Kakaupo po ang bawat isa. Tayo po ay malapit ng matapos sa sermon series on the book of Romans. At parang humigit kumulang na halos magdadalawang taon din po yata tayo, no? Sa serye po na ito ng Aklat ng Roma. Nasa chapter 30 na po tayo at meron na lamang pong 3 kabanata, ang 14, 15 at 16. Nasa kalagitnaan po tayo ngayon ng Romans 13 verse 8 to 10. Muli, atin pong kung babalikan ng mga preaching ng mga nakaraang linggo, Romans chapter 1 to 11 ay mga doktrina na nagtuturo po sa ating mga mananampalataya patungkol po sa ating kaligtasan at paano natin po pangahawakan yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Pagdating po ng 12 hanggang 16, ito na po yung mga aplikasyon. Kung magbabalik tanaw po tayo sa mga aplikasyon na naibigay, nahahati po ang aplikasyon sa dalawang bahagi. Una, yung tama po na ating pakikipagrelasyon sa Diyos at yung pong tamang pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. At so far, doon po sa kalahati na yon, yung sa ating pakikitungo sa ating pong kapwa bilang mga mananampalataya na naturuan ni Pablo tungkol sa mga aral ng Roma. Kung maalala po natin, tinuro sa atin ang pagpapakumbaba sa ating kapwa, ang pagbibigay po natin ng sakripisyong pagdilingkod sa iglesia, gayon din po ang pagpapaabot ng pagpapatawad sa ating pong mga nakaaway, at gayon din po yung tinatawag natin na pagpapasakop sa ating pong sibil na gobyerno. Ito yung mga ilan sa mga applications na atin pong nakita sa Romans chapter 11 hanggang ngayon, chapter 12 hanggang ngayon po na nasa 13 tayo. Ngayong umaga po is another application. Panibago naman pong aplikasyon ito patungkol sa tamang pakikitungo sa ating kapwa bilang ating pong pagtugon sa pag-ibig ng Diyos at dun sa Kanya pong biyaya na nagligtas sa ating buhay. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay isang bagay na marami sa atin ay maaaring naranasan na.
Ang ating po pag-uusapan sa umagang ito, ang pamagat po ng ating sermon, next slide po, The Christian Life in Death, in Design, and in Deliverance. Ang buhay Kristiyano sa pagkakautang, sa disenyo, at sa pagpapalaya ng pag-ibig ng Diyos. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, yung pong tinatawag na death, design, and discharge of love. No? Tatlong bagay po yung ating makikita sa Romans 13 verse 8 to 10. Unang-una po, sabi sa verse 8, kung may Bible po kayo, tignan po natin yung teksto, no? Para tayo po ay magabayan. Sabi po sa verse 8, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Sabi po dyan ni Pablo, huwag tayong maipit sa pagkakautang. Ayan po ang bilin niya. Although ang Bible, it does not prohibit debt. Hindi po pinagbabawal na tayo manghiram o mangutang. Hindi po pinagbabawal ng Biblia yan. Ngunit ang Biblia ay meron pong tinatawag na babala o yung pagbibigay po ng babala patungkol sa panganib neto. May panganib po ang pagkakautang. Hindi po siya sinasabing kasalanan, ngunit meron pong babala na ito ay mapanganib sa ating mga mananampalataya o kahit sa hindi mananampalataya. In fact, the Bible illustrates ang debt o yung pagkakautang bilang isa kang magiging tinatawag na alipin. Ikaw ay magiging alipin ng pinansyal, mental, emosyonal at spiritual na kabigatan. Tama po ba? Pag tayo ay nasa pagkakautang, mabigat ang ating buhay. No? Di makatulog kasi andyan na si Judith. Ano yung Judith? Judith. Na kailangang magbayad. Hindi po biro-biro ang maipit sa pagkakautang. Dahil ito po ay merong mental, merong emosyonal, at merong spiritual na kabigatan sa isang merong utang. Hindi po kasalanan ang mangutang o manghiram. Ngunit ito ay nagiging kasalanan lamang una kung ikaw ay magbibigay ng pangako na ito ay yung pagbabayaran at hindi ito umayon doon sa iyong sinasabi o talagang totally you have no intention of paying that on time. Dahil sabi sa Bible, let your yes be yes and let your no be no. And another thing, as Christians, kung hindi natin po sinusunod yung ating pangako pagdating po sa pagbabayad sa utang, parang nawawalan po ng integridad ang mensahe ng Ebanghelyo na ating pinapangaral. At ang pagkakautang po ay nagiging kasalanan lamang kung ang nagpapautang, ang layunin niya ay hindi upang tumulong, kundi upang pagkakitaan ang pangangailangan ng tao. Kaya nga po yung mga Kristiyano hindi tinuturuang umutang sa 5-6. Dahil sinasabi po sa Exodus chapter 20 verse 25, huwag mong tutubuan yung iyong pinahihiram. Kaya hindi po gagawing business ng isang mananampalataya ang 5-6. Balikwasan. Diyan po nagiging nagiging kasalanan ang pagkakautang. Kapag ang nagpapahiram ay kanya pong ginagamit ang pangangailangan ng taong yan, sinasamantala upang pagkakitaan niya at hindi upang tulungan. Hindi po magandang business o the Bible condemns yung pong pagpapa 5-6. Hindi kung tayo po ay mayroong kapital, wag natin gamitin sa pagpapa 5-6. Gamitin natin po sa ibang negosyo. Hindi po yung gawain ng isang Kristiyano. And finally, nagiging kasalanan ng pagkakautang kung ang iyong pag-uutang ay ginagamit mo para sa iyong tinatawag na kalayawan na hindi mo naman matustusan. Ipapangutang pa. So again, the Bible does not prohibit debt o yung pagkakautang ay hindi pinagbabawal, pero napakarami pong babala para sa atin na ito ay isang mapanganib na bagay. Dahil ikaw ay magiging alipin sa iyong mental, emosyonal at spiritual na kabigatan. Kaya sabi ni Paul dito, sabi niya, Paul is not prohibiting us from borrowing. Instead, he's teaching us that we should be wise in borrowing.
Maging matalino po tayo sa panghihiram. Siguraduhin po natin that when we are going to borrow, hindi po ito para sa kalayawan, kundi talagang kailangan natin. At gayon din sinuturo po ng Biblia na maging totoo tayo sa ating pangako. Kung tayo ay nasa pagkakautang, make sure that you will pay your debt. Because that will be not a good testimony, especially kung pinagkakautangan mo ay unbeliever. And finally, tinuturo po ng Biblia na kung tayo po'y magpapahiram na lang tayo dahil gusto nating tumulong. Hindi dahil sa nais nating pagsamantalahan ang pangangailangan ng iyong kapwa. Kaya nga po kung may business ang isang Kristiyano ng 5-6, ay bitawan mo na yan. O kung isang Kristiyano ay tumatangkilik sa 5-6, make sure na yan ay bayaran mo at wag mo na ang ulit babalikan. But on the other hand, sabi ni Paul dito, may isang utang na kung saan sinasabi niya ay mabuti. Meron pong magandang pagkakautang. At ito yung sinasabi niya na lahat ng Kristiyano ay nasa pagkakautang na ito na kung saan ay walang katapusan. Nandun po sa text. Sabi niya, except to love each other. At ang pagkakautang pong ito ay ang pagkakautang natin ng pag-ibig ng Diyos sa atin na dapat nating patuloy na pagbayaran sa pag-ibig sa ating kapwa. Intindihan niyo po? Kasi pag may utang ka, di ba, hinuhulog-hulugan mo yan. Pero natatapos din naman. Pero itong uri ng pagkakautang na ito ay yung pong tinatawag nating walang katapusan. Yung ating pagbabayad. Dahil bakit? Dahil ito ay ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay atin lamang pong pagbabayaran sa ating pag-ibig din sa ating kapwa. Maalala po natin at laging naririnig, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos dahil lahat po tayo ay makasalanan. Sa kabila nun ay inibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak sa atin. At yung kanyang binigay na anak, yun ang nagbayad ng ating utang na hindi mabayaran. Ano bang utang natin? Yung utang ng kasalanan mula sa ating pong paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang sinasabi po nung batas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang hinihingi po upang ikay makapasok sa buhay na walang hanggan ay katuwiran. Dalawang bagay na hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran ang iyong sariling kasalanan. At hindi mo kaya na makapasok sa buhay na walang hanggan dahil ang hinihingi ay ang perpektong katuwiran mula sa pagsunod sa utos ng Diyos. Wala pong naka-perfect, kahit isa sa atin. Doon po sa utos ng Diyos. Yun po yung hinihinging bayad sa ating pagkakasala laban sa utos ng Diyos. At iisa lamang po ang tanging pwedeng magbayad ng utang na iyan. Alam niyo kung nakaranas na kayo magkautang, mas ramdam niyo yung gospel ngayon. Alam niyo bakit? Kasi alam mo yung pakiramdam na parang wala ka nang matakbuhan, tapos yung pagkakautang na iyon ay parang imposible mo nang mabayaran. Sa spiritual ay ganun din po. Lahat tayo ay dapat maparusahan at lahat po tayo hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan dahil wala tayong pambayad sa ating utang. Yung pagkakasala mo, mayroong tinatawag yun na penalty, may tinatawag po yung parusa, at yung pong inaasam-asam mo na makapasok sa buhay na walang hanggan, ay may bayad yon. At wala tayong pambayad. Nagkautang tayo ng kasalanan, wala pa tayong pambayad ng katuwiran. Intindihan po ninyo? Nagkautang ka na, wala ka pang pambayad ng tinatawag na pagpasok sa eternal life. No one is righteous. Wala pong matuwid. And all of us have sinned and fall short of the glory of God. So ang utang natin ngayon ay yung pong parusa na dapat nating bayaran at yung pong hinihingi na kabayaran para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang Panginoong Jesucristo pumunta po dito para ano? Para siyang mamatay sa iyong kasalanan at magbayad ng ating pong penalty, samantalang yung pong hinihingi naman na katuwiran, siya ang bumili nun sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ngayon, kung ikay mananampalataya kay Kristo, burado yung utang mo. May entrance ka pa sa buhay na walang hanggan. At yun yung sinasabi ni Paul, that we are perpetually indebted
to this kind of debt. Walang hanggan po tayong nasa pagkakautang ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Dahil yung utang natin na hindi natin mabayaran ay binayaran niya. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa utang na loob. Pag merong ginawa sa atin, di natin makalimutan, no? Which is good naman in a sense, no? Pero minsan masama din na, kumbaga, sobra kasing ikaw ay may pag-utang na loob doon, minsan kahit mali na, pagbibigyan mo, yun yung hindi maganda. Pero yung dapat po is yung tinatanaw natin yung utang na loob sa Diyos dahil sa binayaran niya yung ating pagkakautang na hindi mabayaran. At sa pamamagitan lamang po, sabi ni Paul, sa pamamagitan lamang ng pag-ibig mo sa iyong kapwa, doon mo lang nababayaran o na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa iyo. According to Paul, the love of God has paid for our debt of sin from violating the laws of God, and so now we are no longer indebted to the world law. Wala na tayong utang sa kautusan, kundi tayo po ngayon ay may utang sa pag-ibig ng Diyos. At ngayon po na tayo ay may pagkakautang ng pag-ibig na hindi po tayo deserving para diyan. Paano po natin ma-appreciate ito, bagay na ito? At ang sabi po ng teksto sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa. At paano yon? Tingnan po natin yung kasunod na punto. The design of love. Verse 9 hanggang verse 10. Sayin po natin ng verse 9. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself. Verse 10, love does no wrong to a neighbor. Paano po natin mapagbabayaran man lang, masuklian man lang yung pag-ibig ng Diyos? Yung ating pagkakautang sa pag-ibig ng Diyos. At ang sagot po ni Paul is by loving others. Ano yung practical application? Kaya dito, mapapansin nyo, anong nabanggit? You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. Saan yung matatagpuan sa Bible yan? Sa moral law. Saan po matatagpuan ito? Sa moral law, or sa other words, the 10 Commandments. Di ba nagkakaroon po tayo ng sermon series on the 10 Commandments? Di ba ang 10 Commandments nahahati sa dalawa? Yung first 4 is yung love for God. At itong nababasa po natin ito, yung Commandment 5 hanggang 10 ito, love others. At ang sabi ni Paul, para po ating mapagbayaran o masuklian man lang yung ating pagkakautang ng pag-ibig sa Diyos, we should go back to the commandments. At ito po yung mga paraan upang tayo ay makita po natin yung pagbabalik po ng pag-ibig na ito ng Diyos. At ang sabi nga po sa buod, you shall love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ito po yung application. We love others as ourselves sa pamamagitan ng hindi pangangalunya sa ating mga asawa. O sa asawa lang pala, hindi mga asawa. Isa yun. Sabi dito, application, we love others as ourselves. Payag ka ba na lokohin ka ng asawa mo? Hindi, siyempre. Kasi bakit? Inibig mo yung sarili, gaya ng pag-ibig sa iba, so hindi mo yun gagawin sa iyong asawa. Loving others as we love ourselves. And again, ang adultery is not just yung act na nahuli, na videohan, pinost, tapos nag-viral. Hindi lang yun ang adultery. Adultery is also adultery by heart. If you look at someone with lust, sabi ni Jesus, you have already committed adultery. We love others as ourselves. Yan ang sabi ni Paul. Ano pa?
We love others as ourselves. You shall not murder. Huwag kang papatay. Papayag ka bang patayin? Hindi, siyempre. Kaya huwag kang papatay. And again, ang pagpatay is hindi lang yung actual. Hindi lang yung mga nakakulong sa bilibid ngayon, ang mga murderers. Sabi ni Jesus, kung meron kang galit sa iyong puso, sa iyong kapwa, kung ikaw ay meron pong nais mong makapaghiganti sa hindi magandang nagawa sa iyo, that is also murder. We love others as ourselves, so we should not commit murder. Ano pang sabi diyan? You shall not steal. Ayaw mo na ikay manakawan. Kaya hindi mo kukunin ang bagay na hindi sa iyo, sa halip, ikaw ang magbibigay pa ng pagpapala sa iyong kapwa. Ano pa pong sabi ng example dito? You shall not covet. Huwag kang mag-iimbot o huwag kang maiinggit. Sa halip, ikaw ay dapat maging masaya sa pagpapala ng iyong kapwa. We love others as ourselves. Kung tayo pinagpapala ng Diyos, masaya tayo. Ganon din tayo dapat maging masaya sa ating kapwa na pinagpapala din ng Diyos. Ilan lamang po ito sa disenyo ng Panginoon kung papaano po natin masusuklian man lang yung pag-ibig na natanggap natin mula sa Kanya. Ngayon po, may mga tao na talagang madali namang ibigin. Pero may mga tao po na hindi madaling ibigin. At wala tayong karapatang pumili kung sino lang ang ating iibigin. Dahil ikaw mismo ay walang karapatan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka din karapat-dapat, hindi rin ako karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, ngunit inibig niya po tayo. Kaya sino tayo bilang tao para piliin kung sino lang ang ating iibigin? Sabi nga ni Jesus anong reward sa pag-ibig sa isang tao na madaling ibigin? Ang reward ay maibig mo yung iyong kaaway. Kaya nga remember, ang Diyos ay inibig tayo at hindi karapat-dapat ang binuo sa atin na pag-ibig. Kaya pag mahirap po, when it's difficult to love our neighbors, remember, ikaw din ay difficult mahalin. Pero sa kabila nun, yung Diyos na perpekto at banal, ang katakataka ay inibig niya po tayong lahat. At yung mga tunay po na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ang siya lamang ang makakasunod sa disenyo na ito ng Panginoon. Na dahil sa nakatanggap ka ng kanyang pag-ibig, ay iibigin mo ang iyong kapwa. And this would lead us to the final point. At nabanggit po kanina, sabi ni Pablo, ang pagkakautang sa pera ay hindi maganda. Ngunit po yung pagkakautang sa pag-ibig ng Diyos, ito po yung maganda. Bakit? Kasi pagkakautang sa material na bagay o pera ay nagiging alipin tayo. Ngunit yung pagiging nasa pagkakautang ng pag-ibig ng Diyos ay pinapalaya tayo. Kaya po sabi, finally, sa atin pong last part ng verse 10. Therefore, love is the fulfilling of the law. Sa mga dumadalo po ng ating discipleship, ay maaaring kilala nyo na si Martin Luther. Kung narinig nyo na po yung pangalan ni Martin Luther, isa po siyang German monk. Ibig sabihin po, siya ay isang Aleman na monghe. Dati po siyang naglilingkod sa Roman Catholic Church. At siya po ay, dati siyang, itong kagandahan kay Martin Luther, no? Kaya ginamit din ng Lord yung providensya ng buhay niya na siya ay nag-aaral ng law. Nag-aaral siya ng batas. So, ibig sabihin, si Martin Luther ay nakakaunawa ng batas at naiintindihan niya ang layunin ng batas. Si Martin Luther ay tumigil sa pag-aaral ng abogasya dahil isang beses siya po ay nasa gitna ng isang malawak na lupain. Siya lamang yung nandun, no? Walang puno, nasa malawak na lupain at biglang nagkaroon ng thunderstorm. At kumikidlat at tumatama sa kanyang paligid sa lupa. Kaya ano pong nangyari? Siya ay nagdesisyon, siya po ay nakipag-bargain sa Diyos. Anong sinabi niya? Panginoon, niligtas mo lang ako dito, titigil ako sa pag-aabugasya at ako ay magmumunghe. Ako ay magpapari. At tinugon naman ng Panginoon yung kanyang panalangin, kaya tinugon niya din yung kanyang pangako.
At nang siya'y naging isang monk, no? Dahil nga ang background niya ay law, alam niyo, muntik siyang mabaliw. Muntik siyang masiraan ng bait. Alam niyo bakit? Dahil sa kanyang frustration o pagkadismaya na hindi niya kailanman magawa na perpektong makasunod sa utos ng Diyos. Dahil nga ang background niya, siya ay isang law student. So, nung siya'y nagmonghe, at alam niya siyempre yung 10 utos ng Diyos, gusto niyang maperpekto ito, muntik siyang mabaliw kasi hindi niya maperpekto. Dahil pinaniniwalaan niya sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod sa mga utos ng Diyos, siya po ay maliligtas sa kanyang kasalanan at makakapasok sa buhay na walang hanggan. Yun yung understanding niya dati ng law o yung mga utos ng Diyos o yung 10 utos. Si Martin Luther ay naging alipin ng kautusan na hindi naman makapagligtas sa kanya. At dahil doon, kinamuhian niya ang utos ng Diyos. Minsan natatagpuan siya, nagsasalita mag-isa, no? Kinakausap niya yung demonyo, tigilan mo ako, gusto kong makasunod sa Diyos. Minsan sinisisi niya na din yung Diyos, ba't mo ako ginawang ganito, hindi ko masunod-sunod, ano bang gagawin ko? Muntik siyang masiraan ng ulo. Pero nung natutunan niya, from reading sa Romans, especially Romans 1, at nabasa niya din yung mga ilang kasulatan ni Augustine, isa sa mga church fathers, na systematic na nagturo nung tinatawag natin na biyaya ng Diyos. Yung nabasa niya ito at natagpuan niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na perpektong sumunod sa kautusan para sa kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan, nakalaya siya sa pagkaalipin sa kautusan. At nang siya'y nakalaya po sa pagkaalipin sa kautusan, sinunod niya pa din ang kautusan. Ngunit may bago na siyang motibasyon o perspektibo bakit niya sinusunod ang kautusan ng Diyos. At ang motibasyon na yon ay ang pag-ibig niya para sa Diyos. At tayo din po, maaaring nung bago pa po tayo, hindi pa po tayo mananampalataya, o kahit ngayon, baka ngayon nag-iisip ka pa din na para ako'y mapatawad ng Diyos, para ako'y makapasok sa buhay na walang hanggan, kailangan kong sundin yung mga utos niya. Sasabihin ko sa iyo, tigilan mo na yan dahil hindi mo yun magagawa. Hindi mo ma-achieve yung perfect obedience to the law of God. You cannot achieve yung forgiveness, salvation, and eternal life from obeying the law. Kasi bakit? Lahat po ng ating pagsunod sa law, thinking na ito'y magliligtas sa atin, ay isa pong malaking insulto sa Diyos na siya po nagumanap nito ng perpekto para sa atin. Anong dapat natin gawin? Manampalataya lang sa Panginoong Hesukristo. Hindi po natin ma-achieve yung perfect obedience to the law of God and receive forgiveness, salvation, and eternal life. Tanging kay Kristo lamang po natin ito matatagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Pero mga kapatid, huwag po kayong maniniwala sa false teaching na kumakalat na pagkatapos na ikay maligtas na ni Kristo mula sa kautusan, ay hindi ka na susunod sa kautusan. No. Yung kautusan ng Diyos ay hindi nabaliwala. Nung ito ay naganap ng Panginoong Jesucristo at ikay nanampalataya sa Kanya at naligtas ka, yung mga utos pa din niya ay magiging tuloy-tuloy sa iyong buhay. In perpetuity pa din. Magtutuloy-tuloy pa din yon. Ngunit hindi na po ang layunin nito ay upang maligtas ka. Sinusunod na natin ang 10 utos ng Diyos dahil sa iyong pagpapasalamat, dahil sa iyong pag-ibig sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Yan po yung itinuturo ng Biblia. Pinalaya po tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating pagtatangka na perpektong sundin ang kanyang kautusan. Pinalaya po tayo ng Panginoong Jesucristo doon. Kaya ngayon na ikay malaya na mula po sa paghatol ng kautusan, hindi ibig sabihin, mamumuhay ka na ng ayon sa gusto mo. Babaliwalain mo na yung utos ng Diyos. Magpapatuloy ka pa din sa mga utos ng Diyos, ngunit ito ngayon ay magiging pag-ibig na sa iyo. Sabi sa 1 John, "For this is the love of God, and we obey His commandments,
and His commandments are not burdensome. Kaya ang linaw, sabi ni Paul diyan, therefore, love, pag-ibig na. Love is fulfilling the law. Ano yung pag-ibig na yun? Yung pag-ibig na tinanggap mo mula sa Panginoong Jesucristo ay siya ding pag-ibig ngayon na iyong gaganapin sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, na kung saan sa pagsunod mo sa mga kautusan ng Diyos, nagaganap mo na mahalin ng iyong kapwa. Prior to experiencing the love of Christ, Martin Luther's motivation in fulfilling the law is to save himself. But after experiencing the love of Christ, Martin Luther's motivation for obeying God's law was changed into love. At ganun din po tayo. Magkakaroon tayo ng pag-ibig sa mga kautusan ng Diyos dahil alam natin, iniligtas tayo ni Kristo mula sa bagay na ito sa pamamagitan din ng kanyang pag-ibig sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong challenge sa mga pinagbulayan po natin is let us remember that God's love has delivered us from the debt of sin, from violating His laws, so that we can fulfill the law by loving others as ourselves. Tandaan po natin, nasa pagkakautang po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At bakit po tayo pinalaya ng Panginoon sa pagkakautang na ito ay upang maganap natin yung kanyang utos ng pag-ibig din sa ating kapwa gaya ng pag-ibig sa ating sarili. And in practicality din naman, yung walang kinalaman sa gospel, ito, sa wisdom, sa mundong ito, ginamit yung konsepto ng pagkakautang. We as Christians, remember, umutang lamang kung kinakailangan. Pangalawa, tumupad tayo sa ating usapan sa pagbabayad. Ikatlo, kung tayo ay magpapautang, ito ay dahil sa gusto nating tumulong at hindi pagsamantalahan ang ating kapwa. Ba't natin gagawin ang tatlong bagay na yan when it comes to debt sa pagkakautang? Kasi bakit? Kasi tayo ay nasa pagkakautang ng pag-ibig sa Diyos. So we must live our lives nang meron pong pagpapasalamat, may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo po lahat ay tumayo at magkaroon po tayo ng response sa tinatawag po natin na katotohanan o pangangaral ng salita ng Diyos. Awitin natin yung unang himnaryo. And then tuloy na din po tayo sa next na awitin para po sa ating communion. Ushers and usherette, tayo din po ay maghanda para po sa ating communion. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light
your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. 26. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kaparaanan ng biyaya, ng pangangaral ng salita ng Diyos at ng banal na komunyon na amin pong tinanggap sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na kami, Panginoon, ay napalaya mula po sa aming pagkakautang ng kasalanan sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos, na kung saan ito po ay pinagbayaran ng Panginoong Jesucristo at kami po ay nagkaroon ngayon ng kalayaan mula rito at nagkaroon po kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isa po sa mga aplikasyon na inyo pong itinuturo at inaasahan sa amin ay amin din po maipaabot ang pag-ibig na ito, hindi lang po sa aming sarili, kundi sa amin pong kapwa. Dalangin po namin, Panginoon, na ang amin pong mga nasa kapaligiran ay maabot po namin din ang ebanghelyo ninyo na siyang pinakamataas na uri ng pagpapakita ng iyong pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na paglingkuran ng isa't isa, magpatawaran sa isa't isa, at Panginoon ay magkaroon ng pagkakaisa sa loob po ng iglesyang ito, at posible, Panginoon, if possible, maging sa mga unbelievers o sa mga hindi mananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa umagang ito ay nahayag muli ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo na siya pong aming magiging kalakasan sa aming pong buhay pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen.